Pinipigilang ni White si Grid, sinasabi ni Grid na bitawan niya siya. At napapamura at sa isip-isip nito na anong pinagsasabi nila. Hindi siya makapaniwala dito, gusto nilang kunin ang isang bagay na pinaghirapan niyang gawin. Gumamit siya ng creation slot para dito, sinasabi ng Lord na ang Pangea na ang bahala sa Red Phoenix Bow na ni-restore niya. Sa isip-isip ni Grid na ano ang pinagsasabi nila na restore. Di ba sinabi nila na nawala ang Red Phoenix Bow noong digmaan? Ito ay isang paligsahan para ibalik ang nawalang Red Phoenix Bow. Bakit hindi niya alam yun? Swerte ang kanyang as. Nawala niya ang isang bagay na talagang expensive sa international competition at ngayon nawalan siya ng isang legendary. Ayos lang, kunin niya na ito, parang kailangan niyang maging masaya sa ibang rewards at sa White Phosphorus Tree. Inaabot ng Lord ang kanyang kamay kay Grid, at sinasabi nito na hindi niya kayang iwan ang matagal ang kagalang-galang na panauhin. Please, samahan niya siya sa loob, sumisigaw at sinasabi ng manunood na hinawakan ng Great Lord ang kamay ng isang blacksmith. At ito ay mula sa White Hammer, hindi niya akalain na sila ang mananalo. Sa isip-isip ni Enoch na last years, siya ang panalo, pero hindi niya hinawakan ang kamay niya. White, saan niya nakuha ang katulad niya? Sa kastilyo ng Pangea. Sinasabi ng Lord na masaya talaga ang loob ng kastilyo. Ito ay isang magandang kastilyo na itinayo ng mga mamamayan. Please, pasok siya, may tinanggal na isang papel ang Lord. At biglang nagkareaksyon ito, tumatawa at sinasabi ni Grid na may nakasulat bang fire. Hindi niya alam kung sino ang gumawa nito, ngunit ang kanyang kaligrapya ay kakilakilabot. Sa isip-isip ng Lord na isinulat niya ito ng patay ang ilaw. Sa isip-isip ni White na ito ang lugar kung saan nakatira ang Panginoon at ang kanyang pamilya. Ito ay hindi isang lugar ng isang tulad niya, na dapat tumapak. Sinasabi ni White na Panginoon, ang lugar na ito ay sobra-sobra para sa isang katayuan niya. Tinatanong ni Grid kung ano-ano ang pinagsasabi niya. Bakit magiging mababa ang isang blacksmith? Tumatawa at sinasabi ng Lord na tama siya. Ang blacksmith ang pinagmumula ng lakas ng isang bansa. At di ba siya ang leader ng Pangea Best Smithy, White? Dapat niyang tingnan ang kanyang sarili ng mas mataas. Sa isip-isip ni White na hanggang kaninang umaga, nasa kalagitnaan siya ng pakikibaka. Gayunpaman, siya ngayon ay kinikilala ng Panginoon. Para isipin na ililigtas niya pa ang buhay niya, itong lahat ay dahil kay Mr. Grid. Sa isip-isip ni Grid na isa pang matanda, balita niya marami din mga babaeng blacksmith na NPC. Bakit puro lalaki lang ang nakakapit sa kanya? Sinasabi ng Lord na ito ang lugar kung saan dati ang Red Phoenix Bow. Ito ay isang lugar na nakahanay sa daloy at balanse ng natural na enerhiya na itinakda sa pamamagitan ng pagsusuri ng mga posisyon ng Feng Shui, mga ugat ng tubig, at ang 5 elemento. Ito ang lugar na magpakailanman poprotekta sa gawa ni Mr. Grid. Nakita ni Grid ang kanyang bow at sa isip-isip nito na kukunin talaga nila ito. Wala siyang pakialam tungkol sa Feng Shui or whatever, ibigay na lang nila ito sa kanya. Diba, fake lang yun, sinasabi ni Grid na pero Lord, imitation lang yan. Nag-aalala siya dahil isa itong pana na walang lakas ng Phoenix. Sinasabi ng Lord na nagulat siya, marami na siyang nagawa para sa kanila. Para isipin na mag-aalala pa siya sa kanila, siya ay tunay na isang taong may dakilang birtud, kahit na maihahambing sa unang hari, ang pinakahinahangaan niya. Naiinis at sa isip-isip ni Grid na kalimutan niya na ang tungkol sa papuri. Sinasabi ng Lord na kung hindi siya tututol, gusto niya siyang regalohan ng titulo. Dahil nag-uumapaw siya sa kabutihan, tawagin nila siyang Pangea Dock of Virtue. Sinasabi ng system na nakuha mo na ang titulong Pangea Dock of Virtue. Ang passive skill na Incomplete Virtue of Mercy ay nabuo. Sinasabi ni Grid na isang title, yes, ito ay reward. Sinasabi ni Bram na si Sword Saint Mauler ay tinawag na Duke of Pressure, si Pagma ay tinawag na Duke of Fire, at siya ay tinawag na Duke of Wisdom. Ang mga human legend ay mayroon ding titulong Duke, sinasabi ni Grid kay Bram na ngunit hindi ito ang kanyang pangalan. Parang hindi cool, sinasabi ni Bram na may napakalaking lakas na nagmumula sa pangalang ganyan. Matapos maging Duke ng apoy si Pagma, bumuhos ang apoy habang nagmamartilyo o habang sumasayaw ang kanyang espada. Tinatanong ni Grid kung may ganyan ba, siya ang Duke ng Virtue. Nagtataka siya kung ano ang kakayahan ng nakuha niya. Incomplete Virtue of Mercy, type, passive, habang naghahunting ng halimaw,
may tiyak na pagkakataon na hindi niya ito makuhanan ng buhay at hahayaan itong mabuhay. Nadismaya naman dito si Grid sa nabasa niya. Sinasabi ni Bram mayroon siyang isang masama na perpektong akma para sa kanya. Gayunpaman, ang titulo ng duke ay isa na kinikilala ng lahat. Later on, maaari siyang makakuha ng bago, at higit sa lahat, kung aalagaan niya ito ng mabuti, hindi ito magiging malaking problema sa iyo. Hoy, nakikinig ba siya? Kung aalagaan niya ito, sumisigaw at sinasabi ni Grid na hindi niya alam. Aalis na siya sa larong ito, sinasabi ng system na si Morpheus na notification. Notification, nakuha na ang title ng duke, si Grid, isa sa mahimalang 5, ay muling nasira ang mga inaasahan. May nagulat at nabagsak nito ang kanyang kape, at sinasabi nito na ano. Ito pala si President Lim at sa isip-isip nito na ang titulong duke ay isang malakas na kapangyarihan na tanging mga alamat lamang na kinikilala ng mga NPC ang makakakuha. Ang unang titulo ay inaasahang ibibigay sa loob ng 1 taon at 8 buwan, paano niya ito nakuha? Sinasabi ng system na si Morpheus na sa pamamagitan ng paggawa ng palagi niyang ginagawa, na paggalang sa mga NPC. Dahil ito ang kanyang ika-79 na beses na ginawa ito, natapos niya ang pag-unlock sa titulong Pangea Dock of Virtue. Sinasabi ni President Lim na isang Pangea Dock of Virtue. Dahil ito ay lumitaw ng maaga, ito ay hindi kumpleto na mauunawaan. Pero nakuha ng blacksmith ang Dock of Virtue, hindi ang Dock of Fire. Masyado siyang mabait sa mga NPC, sa isip-isip ni President Lim na dapat masaya talaga siya. Parang hindi talaga masaya si Grid at sa isip-isip nito na hahayaan niya silang mabuhay pagkatapos mang-hunting. Bakit naman, anong meron sa babong title na ito? Nangangahulugan ito na kahit na maglagay siya ng maraming pagsisikap sa pag-hunting ng isang boss monster, maaaring walang kabuluhan ang lahat. Binigay niya ang legendary Red Phoenix Bow, paano naging basura ang dagdag na gantimpala? Sinasabi ng Lord na ang title ay hindi sapat upang ipahayag ang kanyang pasasalamat. Ang Pangea Dock of Virtue, pakiusap, tanggapin niya ito. Tinatanong ni Grid kung ano ang sphere na ito. Sinasabi ng Lord na ito ang hininga na bumabagsak sa human realm, at kapag ang mga tao na naging Taoist, at ito ay pinagpala. Ito ang Red Phoenix Breath, sinasabi ng system na ang Red Phoenix Breath. Sa pagkakaroon lamang nito, matatanggap mo ang pagpapala ng Red Phoenix. Ang iyong fire resistant ay tumataas ng 30%, maaari din itong gamitin upang ipasok ang enerhiya ng Red Phoenix sa isang item. Gayunpaman, maaari lamang itong i-attach sa mga item na may malakas na katangian ng apoy. Sinasabi ng Lord na ang apoy na sinasabing pinakamalakas sa human realm. Nasusunog daw ito ng tuluyan, isang tunay na Red Phoenix Bow ang ipinanganak sa pamamagitan ng pagpapalakas ng pinakamalakas na apoy dito. Sinasabi ng system na bilang gantimpala sa pag-clear ng quest ng Han Sokbong's Equipment Producing Tournament. SSS, nakuha mo ang Red Phoenix Breath, sa isip-isip ni Grid na ito na. Ito ang tunay na reward, ito ang ingredients na maaaring gawing myth rank item ang isang legendary Red Phoenix Bow. Sa isip-isip ng Lord na ang Red Phoenix Breath na binigay ng Yang Bas ng Huan Kingdom sa Pangea, sa kabuuan na 3. Ang isa ay nasa loob ng nawawalang Red Phoenix Bow. At ang isa ay ilalagay sa loob ng bago, yun na ang huling breath nila. Ito ay isang mapanganib na pagpipilian, pagkatapos ng lahat, kung ang bagong Red Phoenix Bow ay nawala, ito ay hindi kailanman maaaring kopyahin muli, pero siya lang ang iiwan niya sa Red Phoenix Breath. Sa isip-isip ni Grid na mabuti, tapos na ang reward part. Ang tanging natitira ay ang Silver Thread, dahil ito ay isang mamahaling dungeon, dapat niyang makuha hanggat maaari. Tinatanong ni Grid kung nasaan ang castle's dungeon. Sinasabi ng Lord na si Han Sokbong na hindi niya akalain na papasok siya sa dungeon. Kahit siya yan, hindi niya siya papapasukin, bilang isang blacksmith, hindi siya malakas para sa armored needle at baka mamatay lang siya. Dahil sa kulang sa lakas ng hukbo, natalo na nila ang Great Blacksmith na si White sa kamay ng isang armored needle. Hindi niya na kayang panuorin ang mas mahalagang tao tulad niya na lumalakad sa kamatayan. Biglang sinuot ni Grid ang kanyang mga armor at tumatawa ito, at sinasabi nito na hindi niya kailangan mag-alala. Hindi siya ang kanyang ordinaryong blacksmith, nang laki ang mga mata ni Lord Han Sokbong at sa isip-isip nito na isang heavy armor. Ito ay suot ng isang blacksmith, at sinasabi nito na siya ay nagulat ngunit ang pakikipaglaban sa mga armored needle ay isang buong ibang issue.
Kailangan nilang maghanda ng ilang kawal man lang. Sinasabi ni Greed na ayos lang, huwag siyang mag-alala, ihatid niya na lang siya sa dungeon. Sa isip-isip ni White na oo, kahit gusto niyang ipaghiganti ang tatay niya. Dahil wala siyang armor na ganyan, hindi siya makakapasok, nakarating na siya dito, pero sa huli, kailangan niyang sumuko dahil sa kawalan niya ng lakas. Sinasabi ni Greed na ito ay isang mahalagang dungeon, kaya paano siya pupunta ng mag-isa? Napalingon dito si White, at batid pa ni Greed na ang isang nagwagi ay dapat na malutas ang mga bagay, tama ba? Naglabas si Greed ng armor at sinasabi nito na ipapahiram niya ito sa kanya. Sa lakas niya, dapat kaya niya itong isuot, dahil malapit na sila, libre ang gastos sa pag-aayos. 500 gold per hour, deal? Tuwang-tuwa naman dito si White. Sa isip-isip ni Greed na ang plus 7 na unique rate Greed set na isinuot ni Royman. Sinasabi ni Greed na hindi ito normal na armor, kaya sundin niya siya ng mabuti. Sinasabi ni Lord Han Sokbong na naiintindihan niya na tiwala siya sa kanyang sarili. Ngunit bilang isang Panginoon, hindi siya makapagpadala ng dalawang kagalang-galang na panauhin sa kanilang pagkamatay. Sa pasukan ng dungeon ng kastilyo, mayroong isang gatekeeper na may katulad na lakas sa armored needles. Kung kaya niyang pigilan ang atake na ito, papayagan niya siya pumasok. Please, sundan niya siya, nasa kabilang pintuan lang yun. Ang gatekeeper ay may sapat na lakas upang gawing alikabok ang bato gamit ang mga kamay nito. Kailangan niya ba talagang pumasok? Sinasabi ni Greed na ang laki nito. Okay lang siya, pero baka masaktan siya ng konti, sinasabi ni White na oo. Ama, nandito na siya, sinasabi ni Lord Han Sokbong na naparito siya, kanyang ipinagmamalaki na anak, Sua. Han Sua, Red Phoenix Group Captain, Han Sokbong daughter. Sa isip-isip ni Greed na ang kanyang anak na babae. Ibang klase siya kay Jishuka at Yera, siguro hindi niya na binago yung aspect ng armor niya. Hindi naman siya mukhang mahina diba? Sinasabi ni Lord Han Sokbong na narinig niya na mas mabilis na pinapalawak ng halimaw ang kanilang mga teritoryo kaysa dati. Nag-aalala siya kung makakalaban niya at ng Red Phoenix Group. Sinasabi ni Sua na huwag siyang mag-alala, bilang huling balwarte ng Pangaea, sila ay ganap na nakatutok. Sa isip-isip ni Greed na parang ang sama ng sitwasyon. Ano ang ginagawa ng mga Yangba ng Huan Kingdom na nakita niya noong isang araw? Well, hindi siya magrereklamo dahil makukuha niya ang lahat ng loot para sa kanyang sarili, ngunit mga legendary ba ang mga nilalang na yon, na nagbigay sa kanila ng Red Phoenix Bow at ang buong kaharian na ito, at nagpapabeya sa lugar na ito. Inaabot ni Sua ang kanyang kamay kay Greed at sinasabi nito na anak siya ng Panginoon at pinuno ng Red Phoenix Group. Sinusubukan niya bang makakuha ng silver thread, tama ba? Namumula naman si Greed at natataranta ito at sinasabi nito na oo. Sa isip-isip ni Sua na anong reaksyon nito, bakit siya nagulat? Sinasabi ni Sua na kung ito ay isang silver thread, sisiguraduhin niyang ihahanda niya ito ng maaga dahil matagumpay niyang nagaya ang Red Phoenix Bow, at napapatanong ito kung bakit hindi na siya bumalik. Sa isip-isip ni Greed na isang libreng silver thread. Maganda yan, pero kailangan nilang dalawa na mag-level up at kailangan niyang mag-high ganti. Kaya hindi sila makontento sa ganun lang, sinasabi ni Greed na ayos lang. Kukunin niya ang mga silver thread mula sa dungeon ng mag-isa. Sinasabi ni Sua na sinasabing maraming kayamanan, halamang gamot, at kagamitan ang makikita sa loob ng dungeon. At nariyan din ang armored needle na gumagawa ng silver thread. Kaya naman kilala ang lugar na ito bilang treasure vault. Pero kalokohan lang yun, ang lugar na yun ay isang impyerno na puno ng mga halimaw. Sa mga mata ng squadron na dapat ipagtanggol laban sa mga halimaw na target ang Pangaea araw-araw, kahit na mga blacksmith ang ipinagpapasalamat nila, ito ay isang greedy na aksyon. Daan-daan na ang namatay dahil sa mga halimaw na yun. Bawal pumasok sa dungeon, lalo na kung ito ay isang mahinang blacksmith na gustong gawin ito. Sinasabi ni Greed na pero sabi ng Panginoon, kung kaya niyang labanan ang atake ng gatekeeper, pwede siyang sumali sa Red Phoenix Group sa loob. Sinasabi ni Sua na bagamat hindi ito natuto ng martial arts, si Yung Ryok ay isang ongklan na maihahalin tulad sa isang armored needle. Hindi siya makakapasa, sinasabi ni Lord Han Sokbong na siya ang tigapagligtas ng Pangaea. Dahil masyado siyang nagsusumamo, paano kung hayaan niya siya? Sinasabi ni Sua na eksakto, kaya nga hindi niya siya papayagan. Paano kung masaktan siya? Sinasabi ni Lord Han Sokbong na pero hindi normal ang armor na suot niya.
Kung hihilingin nila kay Ong na 30% lang ng lakas ang gagamitin niya, hindi dapat malagay sa panganib ang buhay niya, di ba? Sa isip-isip ni Sua na mabuti, I guess ang pagpigil sa atake ni Ong ay imposible. Nagbuntong hininga si Sua at sinasabi nito na naiintindihan niya. Kung ang pagkawala ng kanyang malay ay maaaring maging sapat na babala, subukan nila ng 10%. Lumapit si Sua kay Ong, at sinasabi nito na tamaan niya siya ng isang beses. Gamitin lamang ang 10% ng kanyang lakas, sinasabi ni Ong na naiintindihan niya. Nagsimula na umatake si Ong, at sinasabi nito na kontrolin ang kanyang lakas. Wala naman reaksyon dito si Grid at sinasabi nito na go lang. Sumalpok na ang kanyang atake, at nagulat si Lord Han Sokbong at si Sua, at napapasigaw sila, at sa isip-isip ni Sua na hindi bababa sa 50% yun. Hindi niya nakontrol ang kanyang lakas, sa isip-isip ni Lord Han Sokbong na hindi. Napatay nila ang benefactor na nagpaganda ng Red Phoenix Bow para sa kanila. Lahat ng ito ay dahil sa kanyang maling paghatol, may lumabas na isang kamay, at sinasabi nito na ang sakit ng kamay niya. Ito pala si Grid, gulat na gulat ang mga sundalo at sinasabi ng isa na napigilan niya ito. At batid pa ng isa na paano kaya nagawa ng isang blacksmith ito. Hindi siya makapaniwala, sinasabi ng isang sundalo na ang galing. Kahit tinambangan man siya ng armored needle, hindi siya mamamatay. Sinasabi ni Sua na oo, I think pwede nila siyang iwan sa loob ng dungeon. Galit na sinasabi ni Grid na hindi ito makatwiran. Sinasabi ng system na nakatanggap ka ng malakas na pag-atake. Binawasan ng 3 layers ang pisikal na pinsalang natamo ng 30%. Nakaranas ka ng 2,303 pinsala, sa isip-isip ni Grid na nagsuot siya ng 3 layers, ang best defensive equipment na mayroon siya. Ngunit 10% ng lakas nito ay nagbigay ng 2,000 pinsala, sigurado siya na ang pag-atake ng armored needle ay maraming beses na mas malakas kaysa doon, higit pa dyan, kailangan niyang harapin ng maraming monster na ganyan ang lakas. Kung ito ay isang maliit na dungeon, ang paggamit ng mga god hand ay mahirap, ang dungeon na ito ay mangangailangan ng maraming kontrol, sinasabi ni Sua na siya na ang susunod. Mr. White, sinasabi ni White na ayos lang siya, hindi na siya sasali.